Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, kaibon, tanong lang po. Ang African ko po ay nasa 5 years old na. At ang huling sisiw nila ay nasa 4 months na. At di na nangitlog ang hen. Posible po ba na menopause na ang hen? Kasi ang cock ay 1.5 taong gulang pa lang. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, yung hen daw niya 5 years old na at yung huling sisiw 4 months na. At ang tanong, kung ang alaga daw ba niya ay menopause na. Mga kaibon, para po sa akin, hindi pa po yan menopause mga kaibon. Dapat dahil po huminto siya sa pag-iitlog, mas maganda ipahinga po muna ninyo yung breeder po ninyo. Mas maganda kung mapahinga po ninyo ng mga 1 month or humigit pa. Tapos habang nagpapahinga yung breeder po ninyo na hen, mas maganda i-kondisyon nyo po yung katawan. Kapag po nasa kondisyon na yung katawan, tapos nakapagpahinga na po yan ng medyo matagal-tagal, pwede po ninyo yung magamit sa pagbibreed uli mga kaibon. Yung mga alaga natin, siguro ko mga 9 years or pataas, doon natin yan makikitaan na sila po ay malapit ng mag-menopause. Ang mga alaga po natin mga kaibon, hindi po yan basta-basta natitigil lang sa pag-itlog. Meron pong mga senyales na pinapakita yan na sila po ay malapit na mag-menopause. Hindi na po natin sila magagamit sa pagbibreed. Pero kung ganyan po na nagkaroon ng inakay at medyo bata pa po yan sa 5 years, pwede pa po yan magamit. Siguro dahil huminto sa pag-iitlog, nagpahinga lang po yung breeder po ninyo. Kaya mas maganda habang nagpapahinga, i-condition po ninyo ng maganda yung katawan niya para po magamit uli natin sa mga susunod na pagbibreed. Kapag kasi nakapagpahinga na yan at nasa kondisyon na ang katawan, magbibreed pa po yan mga kaibon, magagamit pa po yan. Ito po yung mga senyales na yung alaga natin talagang malapit na sa menopausal mga kaibon. Sa mga kaibon natin dyan na hindi pa naka-experience na makapag-alaga ng talagang sobrang matured na or matured na talaga, kagaya ng mga 7 years or kaya naman kagaya po nito 5 years pataas. So kapag kasi mga kaibon, base sa karanasan ko, sa edad na 9 years or kaya naman sa mga edad na 8 years pataas, ito po ang sinyalis na makikita natin sa kanila na sila ay kumbaga, hindi na natin magagamit dahil pa-menopause na yung alaga natin. Makikipag-mate po yan kung meron siyang kapares. Pero ang tagal po mangitlog. Kapag naman ang itlog mga kaibon, minsan dito magsisimula sa ganito na nagkaroon ng itlog na 5, minsan isa na lang ang may laman. Tapos sa mga susunod na mga clutch niyan na hindi na talaga natin magagamit, ang sinyalis na niyan paliit na po ng paliit yung mga itlog. Kapag po paliit na yung ibang itlog niya at wala na pong laman, wala na pong similya yung itlog, doon na natin masasabi na yung alaga natin talagang menopause na, malapit na yan na hindi na talaga mangingitlog mga kaibon. So ang unang senaryo nakita ko noon na experience ko, palaging nagme-mate naman, ang tagal mangitlog at hindi karaniwan na kagaya ng mga talagang medyo bata pa na kapag proven na nagmate sila, kapag nagmate sila ng pares niya, aantay lang tayo minsan ng 7 days or 8 days magkakaitlog na. Doon sa naging alaga ko na talagang matured na, inabot siguro ko ng mga 12 days or 13 days bago nang itlog. Tapos sunod-sunod naman minsan yung itlog niya, minsan magkakaroon ng pagitan na 2 araw, minsan 5 yung pagitan, medyo natatagalan yung pagitan na ng pag-itlog niya. Kumbaga hindi na alternatibo yung nangyayari. Tapos doon sa 5 itlog din niya, isa na lang po ang merong laman kahit na nasa kondisyon naman yung katawan at okay naman.
yung binibigay natin na pag-alaga. Tapos nung mapisa yan na isa lang, ang ginawa ko noon mga kaibon, pinapisa ko pa rin sa kanya yon, pinabuhay ko pa rin, nabuhay naman. At nung mga sumunod na clutch, ganun na nga ang nangyari. Matagal mag-itlog, maliban sa matagal mag-itlog, wala nang laman at meron ng maliliit na itlog na akala mo hindi kanya. So doon po yung magsisimula mga kaibon sa ganyang procedure. Ganyan po ang stage na sinisimulan kapag malapit nang mag-menopause yung alaga natin. Kaya po dito sa kaibon natin, sa edad na 5 years, huminto lang siguro yun sa pag-itlog. Baka po nagpahinga lang. So mas maganda, i-condition mo yung katawan para magamit pa po yung alaga po ninyo mga kaibon. At doon sa mga kaibon natin na inabot na ng ganito yung alaga nila na hindi na talaga nangingitlog pero malakas pa naman yung alaga natin, okay naman yan mga kaibon, gawin nyo pong pamoster. So pag nagawa ninyong pamoster yan, maganda dahil matured na yan, talagang magaling yan bumuhay at ayos yan na pamoster mga kaibon. So yan po yung unang katanungan sa atin mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin, Idol, tanong lang po, may stargazing yung o baliling po ang alaga ko. Mag 1 month na po. Saan po ba manggagaling saan po ba manggagaling yung sakit na yon? Nakakahawa po ba yun sa ibang ibon? Tsaka ano po ba ang pwedeng gamot sa kanya? Naipapasa din po ba yung sakit na yon sa mga magiging inakay niya? Sana mapansin po, salamat. So dito ang katanungan sa atin ni Sir, yung baliling. Alam nyo mga kaibon, itong baliling hindi naman to talaga totally sasabihin natin na sakit at hindi rin po ito nakakahawa mga kaibon. Ang baliling kasi mga kaibon, nagpulang lang po ang alaga natin dyan sa vitamin na yung tinatawag na vitamin B12. So baka hindi po kayo nagbibigay ng vitamins sa mga alaga ninyo or kahit na cattle bone, wala po kayo sa mga ibonan po ninyo. Nagkakaroon po talaga ng ganitong pagkakataon sa mga alaga natin kapag ang isang ibon payat at kulang po sa vitamins at lalong-lalo na po walang nakukuha or naiinom na vitamins na merong B12. Kapag po walang nakukuhang mineral or walang naiinom na vitamins yung alaga natin at hindi ito nakakainom ng vitamins na merong B12, ito po ang nangyayari, nagkakaroon po ng baliling. Ang gamot po dyan mga kaibon, painumin nyo po ng vitamins na merong vitamin B12. Ang mas maganda kung makabili kayo ng B12, so yan po ang pwede nyong ibigay sa mga alaga ninyo. Kung merong tablet nyan, kuha lang kayo doon ng konti, basag kayo ng konti, ihalo nyo sa tubig. Tapos mas maganda araw-araw yung B12 nang yon, araw-araw nyong ibigay sa kanya. Tapos kung nagpapalit kayo sa hapon, ang ipalit ninyo sa hapon na vitamins para sa kanya yung sagupaan po. Yung sagupaan kasi kompleto po yan. Wala ka na pong hahanapin dyan sa sagupaan na vitamins para sa mga alaga nating ibon. Merong vitamin C, kompleto po yan, yung sagupaan, at meron po yung B12 para yung mga alaga natin hindi magkaroon ng baliling. So yan po ang gawin po ninyo. Araw-araw kung makabili po kayo ng B12 na tablet, basagan nyo ng konti, ilagay nyo sa tubig, tunawin nyo doon. Sa hapon ang ibigay ninyo, kung nagpapalit kayo, sa hapon ang ibigay ninyo sagupaan na vitamins dahil yon meron din B12. So napakaganda po niyan para sa mga alaga natin na vitamins. Ang gamot po yan sa baliling, yan po vitamins na merong B12 or kaya naman B12 na tablet. Durugin po ninyo, basagan nyo ng konti, durugin nyo sa tubig. So konti lang ang ibigay nyo, saktong laki lang ng babasagan ng konti doon sa tablet na B12. Tunawin nyo lang sa tubig, ibigay ninyo yan.
Ito kasing baliling mga kaibon, hindi naman to nakakahawa. Hindi po siya nakakahawa. Talagang nakukuha lang ng ibon yan dahil nga kulang siya sa calcium, kulang sa vitamins, kulang sa vitamin na nakukuhang vitamins na hindi nakakakuha ng vitamins na mayroong B12. Kaya po yan nangyayari. Kapag po napainom nyo po yan ng ganyan, manunumbalik naman po yan. Basta ang importante po, ang gamot po dyan, vitamins na mayroong B12 at mas maganda, mapainom nyo po ng B12 na tablet. Hanap po kayo sa mga poultry supply. Yung B12, hanap po kayo niyan sa mga poultry supply. Magtanong kayo kung meron silang tablet na B12. Yun po ang pwedeng igamot dyan. Kapag po nakapainom na kayo, araw-arawin nyo po hanggang sa mawala po yung ano niya, pag ano ng lieg. Kapag po naagapan, mas maganda para makasurvive. Kapag po gumaling na, saka nyo po ihinto yung pagpapainom sa kanila. So yun po, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.